Magandang araw po sa ating lahat. Samahan po ninyo kami, pakinggan at panoorin po natin ang karanasan ni na kapatid na Joselito at Janet Crisostomo mula po sa lokal ng FAME Distrito Eclesiastiko ng Santa Cruz, Laguna. Alamin po natin kung paano nila napagtagumpayan ang iba't ibang mabibigat na suliranin na kanilang pinagdaanan bilang mag-asawa. At atin pong alamin kung paano sila nakapanindigan sa kanilang pananampalataya. Dito lang po yan sa programang Inspired by Faith. Ako po si kapatid na Joselito Crisostomo, mula po sa lokal po ng FAMI. Kasalukuyan po ang Pangulong mga awit po dito po sa aming lokal. Ako naman po si kapatid na Janet Acorda Crisostomo, isang diakonesa po dito sa lokal ng FAMI. May 5 po kaming anak, 3 babae po at saka po 2 lalaki. Ang aming pong panganay na babae at ang aming bunsong babae ay organista po at ang aming pong pangalawang anak na lalaki ay isa pong ministro na nakadistrino po sa lokal po ng Sabarte. At yun naman po ang aming pangapat, kasalukuyan po, Pangulo po siya ng Kadiwa, dito po sa aming lokal, sa FAMI. In-encourage nyo sila na tumanggap ng tungkulin sa loob ng iglesia? Unang-una po, natutuhan po namin yan sa ating pamamahala na ang mga bata po ay dapat nating hubugin. Sa pagtanggap po ng tungkulin, doon po makikita natin yung paglaki nila, mas madali po ang magdisiplina dahil po sa tungkulin ay sumusunod po at napapasakop sila. Ngayon din po, pagdating sa tahanan, ganun din po, mas madali po na mayroon silang tungkulin, mas madali po silang hubugin. Sa panig niyo po bilang ama ng sambahayan, lahat po ng mga anak nakatapos sa pag-aaral. Tapos na po yung 4. Ang kasalukuyan po yung bunso po namin ay second year college po sa New Era. Sa kasalukuyan po, ang aming pong hanap buhay ay isa pong hardware. At meron po kaming isa pala, yung sa anak na po namin yon, yung una po namin pwesto dyan po sa bayan. Paano po kayo nagkakilala? Siya po muna. Nakasakay po ako sa jeep, pauwi po ako ng aming bahay sa Sampaloc. Ngayon po, nakita ko po ang aking kabiyak na naglalakad. Nakita ko po siya, nakita ko. Sumunod na naging magka-eskwela po kami at halos magkatabi kami ng upuan. Nasa harap ko po siya. At nagkataon naman na yung isang ka-eskwela namin, member ng CBI, inimbita po ako na dumalo po ng CBI at doon po ay nakita po kami. At nagkataon din na po naman na tinawag po kami ng Pangulo po namin sa harap na mag-contest po kami na paramihan ng maraming mga nakikita. Natalo ko po siya noon. At nung kami pagkamayin, nasalat ko yung kamay niya talagang makapal. Ang ibig pong sabihin noon, makapal, masipag po. Kaya sabi ko, ito na talaga. Ito na talaga ang dapat sa akin. Masipag. Kayo naman po? Ako naman na po noon, meron na po nang liligaw sa akin na isang doktor po. Pero dahil sanlibutan po, kaya sabi ko, hindi. Dahil nga po siya ay sanlibutan. Pero sabi ko nga, kung yaman lang ang iisipin mo, madaling ibigay ng Diyos. At kung yan naman ang kukunin mo, madali ding bawiin ng Diyos. So sabi ko, bibigyan mo ako ng magiging asawa. Sa loob ng 1 linggo, magpapanata ako kung sino. Ngayon po, 1 linggo po eksakto, panata ako na kung maaari, may kapatid po na manligaw sa akin. Dahil yung pong doktor, matagal na pong nanliligaw sa akin. So, nung eksakto pong 7 araw, nagtapat po sa akin si Ka Jojo. At yun na po ang sagot sa aking panata. So, itinuturing yung si Ka Jojo sagot sa panata. Isang malaking biyaya po.
Kinasal po kami noong pong June 30, 1989 po. Nung kayo po ay mag-asawa na, nagsisimula po ninyong itatag ang inyong sambahayan, ano yung mga natatandaan yung medyo mabibigat na mga karanasan na pinagdaanan ninyo sa pagtatatag ng inyong pamilya? Nagkaanak po kami ng babae na may sakit po sa puso. Ngayon po, ang aking pong pananampalataya, ang buhay po nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So noong pong siya ay 3 taong gulang, nangitim po ang buo niya, ang katawan, pati po yung kanyang mukha, mga kuko, ganun po. So doon po lang namin nalaman na siya po ay mayroong butas ang puso. So dinala po namin siya sa doktor at doon po sinabihan kami ng doktor na kumbaga sa isang sasakyan, ang inyong anak ay isang bisikleta. Malapit lang ang kanyang mararating. Parang sinasabi po niya yung lifespan is maikli lang. So, nung marinig ko po yun, talagang napaiyak po ako. Pero sabi ko nga, laban lang. Sabi po nung anak ko sa akin, "Mama, bakit ka umiiyak?" Sabi ko, "Kasi sabi ng doktor, may sakit ka. Pero tatanggap ka ng tungkulin. Mag-oorganista ka at bahala na ang Diyos sa atin." Yun po, totoo po nangyari. Naging organista po siya at ngayon po, mother of two na siya. At normal po ang delivery na nangyari sa panganganak niya. Kaya ito po ay isang himala para sa akin. Nakitang-kita ko po ang pagdupad niya ng kanyang tungkulin at talagang ginagampanan niya. Kaya yung buhay at lakas patuloy na ibinibigay po sa kanya ng Diyos. Yung pansarili niyong mga papanata, pananalangin, para nga po dun sa anak niyong may taglay na karamdaman, paano niyo po ginagawa yun? Tuwing matutulog po kami, ang mga anak po namin lumaking, sabay-sabay po kaming nananalangin bago matulog. Una, kami lang po dahil di pa sila masyadong marunong magsalita. Hanggang sa lumalaki po, unti-unti sila-sila na po ang nananalangin by rotation po. So, yung anak niyo po na noon, sabi niyo nga po ay sabi ng doktor, kumbagaan niya sa sasakyan, bisikleta, malapit lang ang mararating. Pero ngayon ay malayong na. Opo. Opo. Sa pananalig niyo, bakit po nangyari yun? Sa akin po ay ang pananampalataya sa banal na magagawa po ng Diyos. At ang paggawa din po para kapag nananalangin ka, yung gawa mo, masasabi mo sa Ama na kung maaari, gantihin ka. Gantihin ka sa mga ginagawa mo sa Kanya. At hindi po kami nabibigo. Nung nagsisimula kayo, ano po ang inyong pinagkukunan ng ikinabubuhay? Nang magsimula po kami bilang mag-asawa, siya po ay nagtatrabaho sa kanyang kapatid sa groceries po ng kanyang kapatid. So ako naman po ay nagtatrabaho bilang supervisor sa isang wire company po sa Pasig. Doon po nakita namin talagang mahirap yung ikaw ay nagtatrabaho. Dahil unang-una po yung oras mo kontrolado po doon sa isang lugar na kung saan ka nagtatrabaho. Siya naman po, ganun din. So sabi ko, mabuti pa siguro, magnegosyo tayo. So inisip ko po, nung magiging 3 na po yung anak namin, umuwi na po ako dito sa Laguna. Dahil ang mga magulang ko po ay medyo nagkakaedad na. So nung isama po siya nung kapatid ko sa Japan para po magbakasyon, ako po naman ay umuwi dito para tingnan kung ano po ang sitwasyon. Ngayon po, nung narito na ako, nakita ko, nakakainip kung walang gagawin. So dito po, naisip ko na magsimula ng hardware po. At noon po ay sinubukan ko na rin dahil ang kapatid po niya nag-open din ng hardware.
So ako po naman, habang naghihintay sa magulang ko na bumalik after nung bakasyon, nagtinda po ako dito, nagtry po ako. Pero sabi ko nga, hindi po madali ang establishment period, napakahirap po pala. Bakit po hardware? Unang-una po, dito sa lugar na ito, wala pong hardware. So naisip ko po na mas maganda na meron kahit maliit lang. Wala nga po kaming puhunan. So humingi po ako ng tulong sa kapatid ko na nasa Japan. Humingi din po siya ng tulong sa kapatid niya. Jojo, 4 po yung anak niyo, no? 5 Lima po. po. Opo. Yung pag-aaral nila, medyo mabigat yun. Opo. Pagkakaloob ng mga Opo. pangangailangan nila, lalo na sabay-sabay nag-aaral yan. Opo. Paano nyo nagawang taguyod yun at karamihan sa kanila nakapagtapos na nga, ngayon may mga kanya-kanyang buhay na. Ano pong ginawa niyo? Yun nga pong una, nung pagkakasal po namin, lumipat na po kami sa Marikina para kami po ay magsarili. Namasukan po ako sa isang pabrika. Habang namamasukan po ako, nakita ko po yung aming supervisor. 15 taon na po, wala pa rin po nangyari sa buhay niya. Wala siyang sasakyan, wala siyang bahay. Kaya ang ginawa ko po, nag-resign po ako. At yung kapatid ko naman ay tinawagan ako at pagkakasabi sa akin kung magtinda na lang ako ng prutas doon sa Maynila, sa Sampaloc. Sinubukan ko po yun. Ayun, maganda naman po ang naging aking simula. Mga ilang buwan pa lang nakabili na ako ng TV kasi nung mga nandun pa lang kami sa Marikina, nung ako'y namamasukan, gustong-gusto ko manood ng basketball, wala akong TV. Kaya nakikinig lang ako sa radyo. Nung magtinda ako ng saging, 3 buwan pala nakabili na ako ng TV. Nagsimula na po yun at nung si Kajanet nga po, nung padala ng kanyang kumpanya sa Japan, nakaipon po siya ron at nakaipon din ako. Pinagsama po namin yun para makabili po kami ng jeep. Kasi nung mga panahon po na yun, umaarkila po ako ng jeep para kumuha ng saging dyan sa pier. Kaya ang nangyari po noon, may jeep na kami. Ako na kumukuha, pumipick up ng saging sa pier. At pagkagaling ko po ng pagtitinda sa hapon, gabiyahe po ako ng jeep. Tapos po, hanggang sa makaipon, kumuha po kami ng taxi. Ginawa po namin mega taxi. At yun po, pinababoundaryhan po namin. At pagka naman araw na linggo, bumabiyahe din po ako ng taxi. At kaya pa naman po ako nauwi rito, yung pong anak po namin ay sumulat sa akin, ang pagkakasabi sa akin, Papa, baka pwedeng umuwi ka na rito dahil ang mama, siya nagpapala ng buhangin. At minsan, nababagsakan siya ng plywood, siya nagbubuhat. Kaya ang ginawa ko, kahit alam kong mahirap ang buhay dito dahil kisimula pa lang, binenta ko na yung aking jeep doon at dito kami nanirahan. At dito ako ang driver, ako ang pahinante. Talagang napakahirap magsimula. Hindi ako sanay sa ganung trabaho na bubuhatin ko yung semento na isang isang load na semento. Ako mag-isa nagbubuhat po noon. At sa unang pagkakataon, sa unang deliver ko, ang layo ng buhatan ng semento, talagang gumulong po ako. Kasi malayo, tapos palusong. Talagang gumulong ako. Yung 30 bags na semento, napakatagal. Wala kayong pahinante? Wala po akong pahinante. At isa pa po, nung bago-bago pa po ako rito, wala po kaming sasakyan pa. Ang pan-deliver ko po, yung stroller. May nag-order po sa amin ng kalahating kubiko. Isinako ko po yun, tapos i-deliver ko. Pagkatapos ng pagsamba, i-deliver ko yun, natapos ako. Halos 2 oras, i-deliver ko yung pa-stroller. Kaya po ang nangyari nung magkaroon nga po ng mga project ang gobyerno, ibinenta ko na po yung aming jeep. At dito na po ako nanirahan. Talagang pinagtulungan po namin sa hirap at ginhawa. So, nagtayo po ng hardware, nagkaroon kayo ng mga anak, mga struggles nyo na nagsisimula kayo, medyo matindi. Si Picho, isang elf na semento, kayo lang mag-isa. Tsaka ako rin po nagpapala nun, ako mag-isa. Pupuno nyo ng Oo, mga ako nyo po para mag- i-deliver. Papala po. Naranasan ko nga po pinala ko yung isang puno na graba. Tapos biglang kinancel nung customer. Opo. Sipin nyo, matapapupuno na. Tapos bigla pang kinancel. Wala po akong nagawa. Binaba ko po ulit yung yung pong graba. Opo, yung mga truck po na ginagamit po namin.
So yung mga pinagdaanan nyo na po yun, dumating sa punto, hindi ba kayo dumating sa punto na parang, hindi nyo, at hindi nitong pinagdadaanan natin ito, na parang nanghina kayo? Hindi ba kayo nakaisip na, ano nagpapalakas ng loob nyo? Sa kayong humuhugot ng pag-asa? Sa pangako po ng Diyos. Kasi sabi ko nga, yun nga pong kay Job, hindi pa tayo nangangalahati. Ito, sisiw lang to, sabi namin, sa sarili namin. Lahat ng pagsubok may katapusan. Hindi tayo susubukin na hindi natin kaya. Kaya kaya natin, kakayanin. So, kung fast forward tayo ngayon sa kasalukuyan ng sitwasyon, ano na po ang kalagayan nyo ngayon kung ikukumpara nung nagsisimula kayo? Para sa akin po ay napakalayo na. Dahil noon po kapag pumasok ako sa isang mall o sa isang grocery store, ang tibok po ng dibdib ko ay napakakaba. Dahil po baka ako walang ibayad. Kaya pag nag-shoot po yung mga anak namin ng mga bagay doon sa pushcart, ay talagang tinatalinuhan na lang po namin na pag malapit na doon, ay lilibangin niya para may unload po namin yung pushcart at wala kaming bayaran na marami. So, ganun po. Pero ngayon po ay nagpapasalamat po kami dahil kumbaga sa ano ay narating po namin yung pangarap po namin. Ano ang pinananaligan nyo na dahilan bakit nyo narating yung kasalukuyan yung sitwasyon at mararating pa yung lalong mas mabuting kalagayan pagdating pa ng Ang para sa akin po ay ibigay nyo ang para sa Diyos. Nang tumawag po noon ang pamamahala ng mga lalaki na lulusong po, hindi po namin ipinagkait yung aming anak na pangalawa. Dahil ang sabi po namin, hindi amin ang aming mga anak. Kaya inihandog po namin siya. Noon po ay half-hearted pa siya, pero nakita po niya kung paano siya inilinya ng Diyos sa ganun pong tungkulin. At nung inilusong po namin siya noon, ay hindi ko po maintindihan kung bakit napakabilis po naging pag-unlad po namin. Yung mga anak nyo, lahat po nakapag-aral na. Opo, isa na lang po ang hindi pa nakakatapos. Nasa Pero new era kasalukuyan pa pong po. nag-aaral. Opo. Bakit nyo sila itinulak na magtapos sa pag-aaral? Bagamat meron na kayong negosyo na maaari rin naman nilang manahin pagdating ng panahon. Sa atin pong mga pag-aaral sa pagsamba, tinuro din po sa atin na ang edukasyon, gaano man kamahal ang karunungan, ay dapat nating pagsikapan. Kasi yung pong kayamanan, madali po yung mawawala kung hindi po kayo marunong. Kaya kailangan po, bigyan natin ng magandang edukasyon yung mga bata. Para nang sa ganun po, maiwan man namin sila, may tungkulin sila, nakapag-aral sila, matatag po sila. Sa ngayon po kasi, lahat po ng hiniling namin, sobra-sobra naibigay na po lahat. Totoo po yun. Dahil unang-una, hindi naman namin pinangarap na magkaroon ng ganitong bahay. Lahat-lahat. Kaya kahit pa paano po, ang pinapangarap ko na lang po, makatulong po sa iglesia. Kaya lahat po ng halos pangangailangan dyan, kung kaya ko, sinasagot ko po. Dahil alam ko naman po, lahat po ng mga bagay na to, galing po sa lahat, sa taas. Bigay po sa amin. Meron tayong mga listeners and viewers na sisimula rin sila sa negosyo. Bagamat hindi naman maaaring katulad ng negosyo nyo, dumadaan din sila sa iba't ibang mga struggles. Anong maipapayo nyo sa kanila para maging inspirasyon nila huwag silang sumuko dun sa kanilang mabubuting mga pangarap sa buhay? Ang pinakauna po sa lahat, unahin po natin ang Panginoong Diyos. Yung pong pagpaplano, maaaring sa atin po. Pero ang tagumpay po, gaya po ng itinuturo sa atin, ay nagmumula po sa Panginoong Diyos. Panatag po kami. Kahit po merong suliranin, gaya nga po ng nasabi ko sa inyo,
yung suliranin, pagsubok. At ang tanging gamot po doon, manalangin. Dahil wala po sa ating mga kamay yung mga susunod na pangyayari. Kaya ang aking pong pag-asa, kapag po ako may problema, idulog lang po natin sa Panginoong Diyos. At ang Diyos na po ang bahala sa atin. At meron po tayong handang tumulong po sa atin, ng ating Panginoon Diyos. Kaya kahit anong mga problema, manalangin po. Manalangin. Yun po ang pinakamagandang solusyon. Manalangin po at sumampalataya. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos, palibasay natuturuan ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dumating man po ang mga pagsubok, mga kapighatian at mga kagipitan sa kanilang buhay, ay hindi po nadadaig kailanman. Bagkus, sa mga pagsubok, ay lalo pang tumitibay at lalong napatutunayan ang kanilang pagiging tunay na lingkod ng Diyos at ang kanilang matibay na pananampalataya. Sana po sa programa na Inspired by Faith ay muli nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo para lalo pa po nating patibayin ang ating pong pagtitiwala at pag-asa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay.